Hello, whitey friends all over the world. It's me again, Glenn's World, and welcome to my channel. Now, in today's vlog, I would like to share this one. It's a 20 peso paper bill, Philippine money. And that this 20 peso paper bill ay magiging barya na. Alright? Hindi na siya mag-i-exist as papel na pera, pero magiging barya na po siya. May bibilang na po siya sa mga barya po natin. In July 2019, ang Bangko Sentral ng Pilipinas, in-announce po nila na mapapalitan na po yung 20 peso paper bill into a coin. Ayan, mapapalitan na po siya. So, what I'm talking about? I'm talking about this one. New generation currency series. 20 peso coin. Now this is in Philippine context, this is now the largest denomination coin dito po sa atin, dito po sa Pinas ngayon. So this kind of coin ay kabilang po sa new generation currency series. Alam nyo kasi mga kaibigan, ito pong 20 peso paper bill, itong papel po na pera, nag-i-exist lang po ito 1 year in circulation. Ngayon, pag ginawa po nilang coins, itong 20 peso coin, naglalas po siya ng 10 to 15 years in circulation. So, mas okay in a way. Unlike yung papel, yearly, nagpo-produce po sila, magsi-circulate. Unlike po ito, mas matagal nga naman. 10 to 15 years in circulation. So yun guys, let's go details with this coin, new generation currency 20 peso. So this part, this is si Manuel L. Quezon. Then sa baba nakasulat po yung kanyang pangalan. And then we have the Republika ng Pilipinas. Ito po na part, yung lettering po na yan. Republika ng Pilipinas po ang nakalagay po dyan. And then we have the year mark. Ang year mark po natin ay nandito. 2019, itong coin po na to. Ang mint mark po ay nandito, napakaliit yan. Ang mint mark. Nandyan po na part, ang mint mark ng coin po na to. Of course, the coin value, ang laki naman po nakalagay, 20 peso. At meron po tayong sinasabing micro dots. Ano po yung micro dots? Ito po mga dots dito. So, ganyan. We call that the micro dots. At meron din po sinasabing micro text. Ano po yung micro text? Maliliit po na may nakasulat. Ito po, itong rough side ng punong-puno po yan. Micro text po ang tawag dyan. Kung titignan po yung maigi itong mga nakasulat po dyan, Republika ng Pilipinas ang nakalagay po dyan. We call this the micro text. Yan. Yan, punta po tayo sa other side of the coin, the reverse side of the coin. Ito po yung nilad. Ito po yung BSP logo. At ito po yung sa baba po ng BSP logo, ito po yung Malacanang Palace. Of course, yung mga micro dots po dyan sa baba. Yan naman po ang other side of the coin. Ang material po ng pagkagawa nito ay plated steel. Yung nickel po yung core. Ito po yung core ng coin. It's made of nickel. And made of bronze naman po itong outer ring. Yung ibang color po na nandyan sa labas. It's made of bronze. And made of nickel naman po yung core, yung nasa loob po ng... So we have two colors po rito.
Now let's check the features of this coin, the side or the edge of the coin. It is plain. Yan, kita naman po natin. But the good thing here, meron po nakatatak ng BSP. Yang nakikita nyo po dyan. That's a BSP. At 6 angles po na BSP po yung nakasulat po dyan. Yan, ang ganda po ng coin po na to. There are 6 BSP in this edge of this coins, mga kapatid. Yan. Itong coin po na to ay 11.5 grams. So hindi naman po siya kabigatan, kumbaga. Itong coin po natin na to. Sakto lang. 11.5 grams ang weight po ng coin natin. So I have 2 coins here na na-collect ko po. This part is the 2019, and the other one there is the 2020 coin. So I have 2 coins collected, mga kaibigan, na inahawakan ko po ngayon. Itong mga coins po natin ay circulating coin na po siya, umiikot na po siya, kaya lang iilan pa rin po ang may hawak nito hanggang ngayon. Ito pa lang pong hawak kong dalawa. Ang hirap pa rin po hanapin, pero nagse-circulate na po itong coins po natin na to. Alam niyo po ba kung bakit ang hirap hanapin? Ang total mintage o yung total na pag-produce po nila ng coin po na to ay 500,000 only. Ilan po ang population po ng Pilipinas? Kaya mapalad ka pag meron kang coin na ganito. Keep nyo po yan. Ngayon po, nung unang release po ng mga coins po na to, tinago po nila yung mga unang nagkaroon po ng ganito. Hindi po nila ginamit, hindi po nila pinambili, as in tinago po nila. Malamang kasi alam nila na yung mintage po ay 500,000 only. So kinip po nila tong mga coins po na to. So hindi po siya nagsisirculate kasi hindi na po ginagamit pambili. So hindi siya nagsisirculate. Alam po niyo yung halaga po nito noon nung hindi mahirap pong hanapin, 100 to 120 pesos each ang isang ganito. Kaya mapalad ka kapatid, mapalad ka kaibigan pagka meron kang hinahawakan na coins na ganito. But now it's circulating. So may mga ilan-ilan na po na sinusukli, ginagamit pong pambili itong mga coins po na ito. But for me, I'm keeping it because I'm a coin collector. It's my hobby actually. It's not my business. Hindi ko siya ginagawang pang negosyo na nagbabay and sell ako ng coins. It's just a hobby on my part na mag-keep po ng mga coins. So yeah, thank you guys for once again staying with me for this vlog, the 22 peso new generation currency series. Hope you like my video, and if you like this content, kindly like and subscribe my channel. Thank you guys, and see you around in my next vlog. God bless everyone.